Hello po, magandang umaga po. Welcome po sa ating morning devotion ngayong umaga. So bago po tayo magpasimula sa ating devotion, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, salamat po sa umaga ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na pag-iingat, at sa lahat, Panginoon, ng pagpapala na aming receive, Panginoon, na galing sa iyo. Salamat po sa patuloy na paggabay sa aming mga buhay. Nawa po sa umagang ito, gabayan mo po kami, paunawa at ipaintindi ang mga nais mong iparating sa amin. Ibukas mo po ang aming puso't isip upang mas maunawaan namin yung mga maririnig naming salita ngayong umaga. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So ang ating pong scripture ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, mga talatang 5 hanggang 11. Samahan niyo po akong basahin ito. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluwalhati ng Diyos, Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. So, sa talata pong ating binasa, ito pong talata na to ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay na katulad ni Kristo. Tularan po natin ang kanyang mga ginawa. Mahirap man po itong gawin, pero yan ang nais ng Panginoon na sundin natin. So, si Jesus po ay may karapatang maging dakila, sapagkat siya ang ating Panginoon. Ngunit sa halip na ipagmalaki ang kanyang sarili, or ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan, pinili niya pong bumaba sa lupa at mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Naranasan niya ang hirap, nagsilbi sa iba at nagpakita ng tunay na pagmamahal. Hindi siya naghahangad ng papuri o pagkilala, kundi ang ginawa niya ay ang tumulong sa kapwa at sumunod po sa ating Diyos. Ang pinakamahalagang bahagi po na ginawa niya ay ang kanyang ang pagsunod sa Diyos, kahit ito po ay mahirap at masakit. Tinanggap niya ang paghihirap at kamatayan sa krus, hindi po para sa kanyang sarili, kundi para sa iba or para po sa atin. Pinakita po niya kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal at kababaang loob. At dahil dito po, siya ay itinaas ng Diyos at binigyan ng pinakamataas na karangalan. Pinapakita niya po sa atin ang pagpapakumbaba ay dapat nating inuuna kaysa itaas natin ang ating mga sarili. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Una po, huwag tayong laging maghangad na maging mataas kaysa sa iba. Kasi po, naglilid lang yan ng hindi maganda sa atin. Lagi po nating ibababa ang ating sarili upang mas mag-improve pa po tayo bilang isang mabuting tao. Next po, matuto po tayong maglingkod, tumulong at magmahal sa kapwa. Mas kinalulugdan po ng ating Panginoon yung mga taong mas may malasakit sa kanilang kapwa. Di ba nga po, isa sa mga mahalagang utos niya sa atin ay mahalin natin ang ating kapwa. Kahit mahirap man po yan, dapat pa din po natin yang sundin. Pangatlo po, manatili tayong mapagpakumbaba kahit may dahilan para magmalaki. Minsan po kasi kapag nakakaranas tayo ng kaginhawaan
Sa buhay, nakakalimutan na po natin kung saan tayo nanggaling. Masyado na po tayong nagmamalaki at nagyayabang. Kaya nire-remind po tayo ngayon na kahit na anong marating natin, dapat manatili po tayong mapagpakumbaba at patuloy na magpasalamat sa Diyos dahil sa Kanya nanggaling ang lahat ng ating natatamo. Ang pagiging mapagpakumbaba po ay hindi nagpapababa sa atin. Sa halip po, ginagawa tayo nitong mas katulad ni Kristo. At kapag pinili po nating maging mapagpakumbaba, mapagmahal at masunurin, nakikita ng Diyos ang ating mga puso at pagpapalain niya tayo, higit pa sa inaakala natin. At ang panghuli po, magtiwala at sumunod sa Diyos kahit mahirap ang ating sitwasyon. Patuloy po tayong manalig sa Kanya. Marami man po tayong pinagdadaanan, gaano man yan kahirap, manatili po tayong magtiwala sa Kanya. Huwag po natin siyang questionin kapag nakakaranas tayo ng hirap sa buhay. Sa halip po, ay mas manalig tayo sa Kanya at magtiwala. Dahil siya lamang ang nakakalam ng lahat at wala pong imposible sa ating Diyos. Sa umaga pong ito, ipinapaalala po sa atin na mahirap man pong tularan yung mga ginawa ni Kristo dito sa lupa. Sana po ay gawin natin siyang inspirasyon para makagawa tayo ng mabuti at maging mas kalugod-lugod sa ating Panginoon. Isipin po natin palagi yung mga ginawa niya para sa atin. Kung paano po si Kristo sa atin, sana po ay nagre-reflect din po yun sa atin at kung paano tayo nakikitungo sa iba. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa aral na narinig namin ngayong umaga. Salamat po sa pag-remind sa amin sa kung paano dapat namin tularan yung mga ginawa ng aming Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Turuan mo po kaming magkaroon ng pusong mapagpakumbaba. Alisin mo ang aming mga pagmamataas at pagnanais na laging unahin ang aming sarili. Tulungan mo po kami, Panginoon, makita ang pangangailangan ng iba at maging handang tumulong, Panginoon, at magbigay ng pagmamahal at pagmamalasakit sa aming kapwa. Bigyan mo po kami ng lakas na sumunod sa iyo. Kahit sa mga panahong mahirap at hindi po namin nauunawaan yung mga nangyayari sa aming buhay. Turuan mo po kaming patuloy na magtiwala sa iyong plano at manatiling tapat sa bawat hakbang ng aming buhay. Naway, maging katulad kami ni Jesus sa aming mga salita, kilos at pag-iisip. Gamitin mo po kami, Panginoon, upang magdala ng kabutihan at pag-asa sa iba. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at dalangin ko po na ingatan mo kami sa buong maghapon. Ito lang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. God bless you po.